Good day mga upo. Bali, 14 days na ng no smoking natin. And ayun, nakaka 2 weeks na tayo. Tapos, ngayong araw is pupunta kami ulit ng St. Luke's dahil makikiusap kami na ngayon kasi yung due date ni Lola namin na kailangan naming maisettle yung 200,000 na billing balance ni tita. So, until now, is nakaburol pa yung tita ko. Tapos, ayun, nandito si Lola sa kwarto. And sinasabihan niya, ba't daw ako nagbibideo? Ito na kailangan ko na talagang sabihin na nakakahiyaman, pero palakasan na lang talaga ng loob na kung sino mag-abot sa inyo ng tulong, matulungan kami na maisettle yung bill niya, yung bill ni tita, gawa ng wala na talaga wala na kaming alam na pwedeng malapitan. So ngayon natin subukan yung mga tumatakbo ng mga politiko na yan, kung mapapakinabangan natin yan. Kung sino itag nyo kung kanino pwedeng lumapit para lang mahingian namin ng tulong dahil si Lola ang nakapirma dun sa promissory note. And makikiusap kami ngayon na hindi pa namin kayang isettle ngayon dahil nga pumirma na kasi siya. So hindi ko rin masisisi yun dahil hindi ko rin alam na ganun yung nangyari. Pangalan ni Lola ang nakalista doon sa St. Luke. So kapag hindi na settle yun, baka makulong yung lola ko naman. So another problema na naman yung haharapin natin. Kaya kung sino man yung nakakakilala na pwedeng lapitan or kung sino man yung pwede nating malapitan, sana matulungan nyo kami. Kakapalan ko na yung mukha ko eh. Hindi ko na alam kung kanino makakalapit talaga dahil wala rin naman talaga akong idea. Ang ginagawa ko is busy rin talaga akong tao. Focus ako sa work talaga and wala akong alam sa mga ganyang paglalakad-lakad na yan. Kaya no choice talaga dahil talagang pigang-piga na rin eh. Pigang-piga na yung mga bulsa namin. Naiiyak-iyak na lang si Lola dahil nga hindi namin alam na kung paano isi-settle yung ganitong kalaking halaga eh. Dahil wala na rin si tita. And pinipilit na lang namin lumaban talaga na matapos na tong problema na to, matuldukan na. Kaya kung sino man sa inyo na may kakilala na pwede naming lapitan or kung sino man yung pwedeng tumulong ay sana matulungan nyo kami. Ngayon lang talaga ako manghihingi ng tulong dahil talagang hindi ako sanay na humingi ng tulong sa iba dahil nga talagang pinagtsatsagaan kong gawin or pagsumikapan yung mga bagay-bagay na para maging maayos yung buhay namin. Ngayon, kagaya niya, nag-aalala rin ako sa lola ko dahil matanda na nga. Kung sino man yung pwedeng malapitan, tulungan nyo sana kami. Dahil sobrang laki ng billing namin nung maabot ng 200,000, mahigit. So makikita nyo sa video yung yung bill namin, yung sa last video ko. Then pakita ko rin ngayon sa inyo kung gaano pa kalaki yung kailangan naming ibigay. Paano ba? So yun, sana matulungan nyo kami. So ngayong araw pupunta kami doon, makikiusap muna kami na sana bigyan pa kami ng konting palugid pa dahil nga hindi pa kami talaga makakilos-kilos dahil ayun nga nag-aasikaso din kami dahil nakaburol pa si tita hanggang ngayon. So yun, pinapainap na ni Lola. Kung sino, sabihin mo mag-shoutout ka. Ayan. Hindi sanay si Lola talaga manghingi ng tulong sa iba dahil nga ginagawa niya din kasi ng paraan yung mga bagay-bagay para sa ikakabuti ng loob niya. Siya ang gumagawa talaga ng paraan. Pero ngayon talaga is talagang totally depressed na ang lahat. So kung paano namin to sisimulan or gagawin. Kaya taos puso kaming lumalapit sa inyo sa makakapanood na ito. Sana matulungan nyo kami. So yun, balikan ko kayo. Mag-aasikaso muna ako dahil pupunta nga kami ng St. Luke's. Makikiusap muna kami doon na bigyan pa kami ng konting palugid dahil yung napirmahan nga kasi ni Lola is yun, may ngayon due date na. So yun, balikan ko na lang kayo. So yung mga kapag tapos na tayo maligo, no? Asikaso na tayo. So yun, nalalagay ko sa kiligili ko Rexona. Pati sarili ko nga napapabayaan ko na. Mapapansin nyo ito. Ang dami kong mga hindi siya makate, basta parang tumutubo na lang siya. Kasi mahilig tayo sa manok eh. Hindi ko alam kung allergy yan. Tumutubo na lang siya bigla tapos dumadami. Hindi ko na rin naiinda yung katawan ko talaga, kaya tinigil ko na rin talaga yung bisyo ko dahil nga sobrang kapabayaan na natin sa sarili natin eh. Hindi na natin iniisip yung sarili nating kalusugan. So importante talaga yung kalusugan. Kaya lagi niyong tatandaan. Kasi kapag pinabayaan niyo yung sarili niyo,
pag kayo ay siningil, pati mga nakapaligid sa inyo kawawa rin. Kaya kailangan mahalin natin yung pangangatawan natin, alagaan natin. So ngayon 2026 talaga, gusto ko tong i-review in the next years kung makita kung anong magiging result ng ginagawa natin ngayon. So yan, kagaya niyan yan, no? Pansin nyo, madami. Dumadami siya. Ayan. Hindi ko na siya napapansin na ang dami na pala niya kasi nga sa sobrang dami nating iniisip na problema na kung paano natin susolusyonan, problema dito sa bahay, problema sa kung saan-saan, yung sarili natin is hindi na natin naasikaso. Kaya ngayon talaga focus talaga kami ngayong taon sa health namin para pagdating ng araw is hindi kami mahirapan, hindi maging kawawa yung nakapaligid sa akin. So yun, bibihis muna kami. Ako pala, bibihis muna ako kasi si Lola nag-aantay sa akin sa baba. So yun mga kaupok, bali nakabihis na ako, kasama ko si Lola. Yan, nalalambot daw siya. Yun nga, kagaya niya, pupunta kami kasi nga makikiusap nga kami sa promissory note niya na kailangan namin bigyan ng palugid, pero hindi ko alam kung tatanggapin nila yun kasi nga pag kasi nakapirma na is nakapirma na. So yan, si Lola ko. So yan, sino tutulong sa amin, tulungan nyo kami. Yan, stress na yung Lola ko talaga kasi kawawa naman. Kailangan namin humingi ng tulong sa inyo. Itag nyo kung sinong pwedeng tumulong para masettle namin yung bill na ganun kalaki. Dahil ginawa na rin namin yung lahat at yung mga tito ko rin at mama ko, pinigaan na rin nila talaga lahat ng mga ipon nila. Kaya pinipilit namin na na mabayaran talaga yun kasi nga delikado rin talaga yung mangyayari kung sakali man. So sana matulungan nyo kami. Yan. Humingi ka ng tulong sa mga manonood nito. Sanji, ikita ko yan ngayon pag sinuon nila. Oh, di ba? Mahihain talaga yung lolo ko kasi hindi talaga kami sanay humingi ng tulong. Sanji! Yun. Alis na kami. Sana payagan kami na bigyan kami ng konting palugid pa para nga naman mabayaran dun. So yun, naalis na muna kami. Update ulit ako pag nandun na kami sa ospital. Pag-pray lang natin na sana mapayagan yung kahilingan namin na bigyan kami ng konting palugid pa na may settle yung bill kasi kawawa naman si Lola. Baka siya naman yung ma-depress lalo, magkasakit. Huwag naman sana, di ba? So yan guys, balikan ko kayo pag nasa ospital na kami. So yung mga uupok, bali, punta na kami ng St. Luke's. Yan, kasama ko si Lola. Tapos tatry nga namin manghingi ng kahit 2 months na palugit or 1 month kung papayagan kami. Dahil nga parang nasa batas ata nila yon na kapag ka hindi ka nakabayad baka makulong ka, ganun. So ito, papakita ko sa inyo yung promissory note na pinirmahan nila. So yung mga kaupok na nandito na tayo sa St. Luke's. Bali, punta nga kami ng billing ni Lola. Yun, titingnan natin kung papayagan kaming bigyan pa ng palugid para ma-settle yung bill. So yan si Lola. Kasamahan ko siya sa loob kasi nga wala siyang kasama. Ito. Tara la, dito. Oo, sa baba. Tag natin. So yung mga kawupok, bali nakauwi na tayo. Tapos nakaidlip naman ako, hindi ako nakapag-video agad. At dun nga sa nangyari sa nilakad namin kanina. Ang sabi dun is pinagbigyan naman kami sa palugid. Yun nga lang, ang sabi, kailangan namin mag-provide ng 50,000 para bukas. Tapos bibigyan niya kami ng palugid na 2 weeks na kailangan namin mabayaran yun. So kung makukulong man si Lola na sinasabi nila is sabi is wala naman daw nakukulong sa ganun. Pero yun nga, mamumroblema rin yun si Lola dahil nga napakalaki nga nun na balanse, mapupunta daw sa legal process yun, then magkakaroon ng interest etc. Kaya yun, na-stress din yung isa, talagang halos may iyak-iyak na din, hindi lang sa problema kundi sa bayarin. Kaya sino ba naman may iyak dun dahil wala rin naman trabaho yung dalawa, si Lola at Lolo. Kumbaga hirap din talaga isipin kung paano mababayaran, di ba? Wala na nga si tita, tapos ganun pa yung may iwan na babayaran. Though wala nga daw nakukulong, pero yun din yung isa sa pinakaayaw ko or ayaw din namin na magkaroon kami ng utang sa iba.
Pero bahala na yung Diyos kung paano. Kung sino man yung malawak yung pangunawa at willing tumulong, napakalaking pasasalamat yun para sa amin. So, tatanawin ko yung talaga na utang na loob sa taong makakapagbigay tulong sa amin. Dahil lalong-lalo na ako, ayoko rin nakikita si Lolang nasasaktan talaga, umiiyak. Dahil nga, naawa ko sa kalagayan niya. So, ginagawa ko naman lahat ng pagsisikap para may ayos yung kalagayan namin. Pero ganun yung binibigay talaga ni Lord na pagsubok, mga ganitong klaseng pagsubok. Kaya tinatatagan ko lang para at least yung isa sa amin is hindi mawalan ng pag-asa. Dahil nga alam ko naman may plano yung Diyos para sa amin, kaya niya binibigay yung ganitong klaseng problema or pagsubok na dinadanas namin ngayon. Kaya yun, sa makakatulong, napakalaking pasasalamat ko na yun sa inyo. And sa pag-video ko o sa ginagawa kong to is may bawi rin naman yan sa mga bawat nanonood sa akin, sa susuporta sa akin. Kaya mag-alala, babawian ko kayo dahil marunong naman akong tumingin ng utang na loob sa mga tumulong sa amin. So yun, balang araw, sana matapos to, yung video na to. Babalikan ko na lang sa susunod. Kumbaga, memories na lang din to eh. Memories na lang tong nangyayari. Nasa sa amin na lang or nasa sa akin na lang din talaga kung paano ko siya lulusutan. Kaya yun, unang-una sa lahat, advice ko rin sa iba dyan na alagaan natin yung kalusugan natin. Number 1 yan. Tapos, matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil kahit man sa kabila ng paghihirap na dinaranas natin is hindi niya naman tayo pinapabayaan. Ginagawa niya ng paraan para masolusyonan lahat ng problema natin. Kaya, yun, sa mga tutulong, ilalagay ko na lang po yung GCash ko dyan. Maraming salamat sa mga tutulong sa amin. At sana pagdating ng araw, kapag naging okay itong ginagawa natin, pumatok tong ginagawa natin, makatulong din ako sa iba. Kasi yun lang din naman yung goal ko para maging komportable din sa pakiramdam. Masarap din magbalik ng tinulong sa'yo, di ba? Parang ganun. Ayun. Next video, i-update ko na lang ulit kayo. Bali, yun ka kasi nagluluksa pa talaga kami. Dahil nga, may patay pa kami is hindi pa nalilibing. Parang nirarush pa kami sa bayarin. Kaya, sana, itong memories na lang to, malusutan na namin. Kaya dapat, suportahan nyo yung mga ginagawa ko. Sa mga susuporta dyan, yan, napakaraming salamat. Maraming salamat talaga. So yun mga wupup, no, bali kita-kits na lang ulit tayo. Peace out.